Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan umiinom ng alak si Jiang habang ang mga tao naman ay nakaabang sa parating na laban ni Suho at ni Lee Sung-woo. Si Jiang ay nadidismaya at naiyabangan sa mga rankers ng Earth dahil kung ikukumpara daw ito sa mga taga-Hades ay walang magagawa ang sangkatauhan. Ayon kay Jiang sa oras na natapos na ang giyera ng dalawang grupo sa Hades siguradong hindi magtatagal at sasakupin na ng mga ito ang Earth ng napakadali lamang. Si Jiang ay patuloy nagrereklamo hanggang sa bigla na lang siyang natigilan dahil ang ating bida ay nagsimulang bugbugin si Sung-woo. Ang mga manunood ay todo ang suporta sa ating bida, habang si Jiang naman ay nagulat sa kanyang nakikita. Ayon kay Jiang isang returner si Sung-woo na nagawang makasurvive sa teritoryo ng mga Mammons kahit para sa mga taga Central Plains isa daw ito sa pinakamalakas. Habang nananalo si Suho sa laban si Jiang naman ay patuloy na kinilabutan sa kanyang napapanood. Ang eksena ay bumalik kung saan may gustong ipapatay si Jiang sa ating bida na kanila namang ipinagtaka. Sinabi niya din na sasali siya sa kanilang guild kung gagawin ito ni Suho. Habang walang masabi sila Miso, ang ating bida naman ay nag-umpisa ng umalis at sinabing hindi niya kailangan ng taong katulad ni Jiang. Si Jiang ay bigla namang napasigaw at sinabing pinatay ang kanyang mag-ina na ipinagtaka naman ng ating bida. Habang umiiyak si Jiang ang eksena naman ay nalipat kung saan naghihinalo na ang kanyang asawa at sinabing protektahan ni Jiang ang kanilang anak. Si Jiang ay walang nagawa kundi ang umiyak na lamang at panoorin ang asawa niyang namatay. Simula noong araw na yun si Jiang ay palagi na lang hindi makatulog ng maayos. Siya ay nakiusap din sa mga taga Central Plains na huwag patayin ang kanyang anak dahil handa daw siyang gawin ang lahat para mailigtas lamang ang anak nitong si Shiwa. Si Jiang ay naging blacksmith para sa kanila at gumawa ng libo-libong espada para sa mga ito. Habang nagtataka siya na kung bakit hindi dinala ang kanyang anak para makita ito, si Jiang wala naman nang nagawa kundi ang umiyak na lang sa kanyang bawat pagtulog. Mula sa kasalukuyan, si Jiang ay galit na galit dahil sa kabustuhan na maghiganti. Dahil sa matinding galit niya sa mga swordsman siya ay bigla na lang din nagkaroon ng mga truma sa kanila. Ito din ang dahilan kung bakit binitawan ni Jiang ang kamay ni Jae-shik na puno ng mga kalyo sa kamay dahil sa pagsasanay ng espada. Napansin ni Miso na ito ang dahilan kung bakit bumalik si Jiang sa Earth. Ayon kay Jiang walang sinuman ang kayang promotekta sa kanya laban sa taong gusto niyang ipapatay. Ang ating bida ay napansin na mukhang malakas ang tinutukoy ni Jiang kaya naman tinanong niya na kung sino nga daw ba talaga ang gusto nitong ipapatay. Matapos sabihin ang pangalan ni Nambong Junction, si Miso ay bigla na lang nagulat sa pangalang ito. Si Suho ay sinabing kakaiba ang pangalang ito, habang si Jiang naman ay sinabing kakayanin ni Suho na patayin si Junction matapos niyang makita ang laban nito kay Sung-woo. Si Miso ay sinabing hindi ito magagawa ni Suho na ipinagtaka naman ng ating bida. Si Miso ay sinabing si Junction ang leader ng Nambong family, ang grupong ito din daw ang isa sa 3 pinakamalakas na family sa Hades, kaya naman kapag pinatay daw ito ni Suho siguradong magiging kalaban nilang lahat ang mga taga Central Plains. Si Jiang ay sinabi naman na kaya ni Suho na maging maliit na hayop at pasikretong patayin si Junction. Ang ating bida ay sinabi naman na huwag kabahan si Jiang dahil hindi naman daw importante kung malaman ng lahat kung papatayin niya si Junction. Si Miso ay muling sinabi na hindi lang ito simpleng problema, ngunit si Suho ay sinabing kailangan niyang protektahan ang kanyang clan members, kaya naman kung ipapakita daw ni Jiang ang halaga nito sa kanya, ay handa si Suho na maghiganti para kay Jiang. Si Miso ay napabuntong hininga na lamang, habang ang ating bida naman ay may inilalabas. Matapos ilabas ang isang bagay, napansin naman ni Jiang na isa itong pana. Si Suho ay sinabing anilasahin ito ni Jiang, kaya naman agad niya na din itong pinagmasdan at sinuri. Bigla na lang din nanlaki ang kanyang mga mata, na ipinagtaka naman nila Suho. Tinanong ni Jiang kung saan ito nakuha ni Suho, kaya naman sinabi ng binata na napulot niya ito sa loob ng dungeon. Ayon kay Jiang hindi ito pana na ginawa sa kanilang modernong panahon. Tinanong din ni Suho na kung matutukoy nga daw ba ni Jiang kung ilang taon na ito. Ayon kay Jiang may kakayahan siyang malaman ang edad ng isang bagay hanggang sa 300 million years, ngunit hindi niya malaman ang tunay na edad ng pana. Si Miso ay tinanong din naman na kung lagpas nga daw ba ng 300 million years ang edad ng pana, na sinang-ayunan naman ni Jiang at sinabing gawa ito sa isang birch tree bago pa magkaroon ng sibilisasyon sa mundo, na ikinagulat namang marinig ni Suho. Si Miso ay nagulat din na kung may kakayahan na nga daw ba ang mga tao noon na makagawa ng ganitong pana. Si Jiang ay sinabi din na hindi kapanipaniwala ang kanyang sinabi, ngunit ito daw ang kanyang napansin sa panang ito. Si Suho ay napaisip din naman na kung nasa Earth nga daw ba talaga siya noon na inakala niyang ibang mundo. Habang pinagmamasdan ni Miso ang reaksyon ng ating bida, tinanong niya naman na kung si Suho nga daw ba ang gumawa ng pana na ito.
Ayon kay Jiang magagawa niyang mas maanalisa pa ang pana kung sakaling mapapataas pa nito ang kanyang skills habang prinoprotektahan siya ni Suho na ipinagtaka naman ng ating bida. Ayon kay Jiang sinira daw noon ng Bureau at Ministry of Science and Technology ang mga research facilities at pinapatay ang mga researcher na kasama rito. Si Miso ay sinabi din naman na hindi niya alam ang tungkol sa bagay na ito dahil mukhang nangyari daw ito bago pa siya sumali sa Bureau. Dahil sa nangyari noon ang mga researcher ay nagkanya-kanyang takas habang siya naman daw ay pumunta sa Hades upang tumakas. Si Suho ay nagtaka din naman na kung ano nga daw ba ang gustong itago ng gobyerno. Habang sinasabi ni Miso ang kanyang hinala na malamang may kinalaman ang ibang bansa at prenesure ang Korea, ang ating bida naman ay sinabi din na mukhang walang alam si Toddler sa nangyari noon. Si Miso ay sinabi na malamang hindi lang sinabi ni Toddler ang nalalaman nito. Tinanong niya din na kung hindi nga daw ba ito nagsagawa ng research sa ating bida. Habang sinasabi ni Suho na may kakaiba sa doktor, siya naman ay nainis at tinanong na kung dapat niya na nga daw bang patayin ang doktor. Si Jiang ay sinabing huwag mag-alala sila Suho dahil hindi daw siya katulad ng iba dahil handa daw siyang i-analyze ang gusto ni Suho kung bibigyan lamang siya nito ng sapat na oras. Ang ating bida ay muling naglalabas ng bagay na ikinagulat naman ni Jiang. Ang isang bato ay ibinigay ni Suho kay Jiang. At sinabing suriin ito ni Jiang at sisiguraduhin niya daw ang kanyang kaligtasan laban sa gobyerno o kung anumang panganib. Si Jiang ay nagsimula itong suriin at sinabing isa itong memory stone. May palagi din daw sinasabi ang mga taga Central Plains tungkol sa pagsulat ng kanilang pangalan sa mga libro ng history. Sinabi din ni Jiang na kilala ang batong ito bilang evidence of history na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Jiang itong piraso ng planeta, may chismis din daw na may kakayahan ang mga sorcerer ng Central Plains na makita ang history ng batong ito. Ang ating bida ay napaisip din naman at iniisip na kung pinapanood niya daw ba siya ng taga-ibang planeta. Matapos suriin ang bato, si Suho ay muli itong hinawakan. Ilang sandali pa, muli niyang nakita ang mga matang tumitingin sa kanya at sa pagkakataong ito nakita niya ang Earth 7 na pinagmamasdan siya. Matapos lumabas ang kakaibang screen, si Suho ay agad na din namang nagising. Tinanong niya din si Jiang na kung ano nga daw ba ang Earth 7, si Jiang ay sinabing susubukan niyang alamin kung ano ito, ngunit kailangan niya daw ng sapat na oras. Ang ating bida ay napangiti na lang dahil matapos niyang pumunta kay Jiang nalaman niya na din kung ano nga daw ba ang nag-o-observe sa kanya. Sinabi din ni Suho na gagawin niyang leader ng research team si Jiang na ipinagpasalamat naman nito. Ang ating bida ay sinabi din na pumunta na sila para maghiganti at ipatawag ang lahat. Habang natutuwa si Jiang sa bilis magdesisyon ni Suho, si Miso naman ay sinabi na dapat pinag-iisipan muna nito ang mga desisyon ni Suho. Hindi nagtagal dumating na din si Jae-shik na may dalang mga pagkain. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, kung saan nandito ang alagang hayop ng ating bida. Habang nagtitipon ang grupo sa lugar, si Jiang naman ay namamangha sa lugar na meron ang ating bida. Si Dongso ay natuwa sa reaksyon ni Jiang, habang si Suho naman ay nagtaka na kung bakit wala dito si Blandy. Ayon kay Miso may sakit daw si Soyang sa ngayon, kaya naman pinagpahinga niya na daw muna ito pansamantala. Mula sa kwarto ng dalaga siya ay tahimik lang din naman na natutulog. Si Suho ay sinabi na ang tungkol sa kagustuhan niyang pumunta sa planetang Hades, na ipinag-alala naman ni Dongso dahil delikado daw kung pupunta si Suho sa lugar na ito nang walang guide. Ayon kay Dongso isang malaking battlefield ang planetang ito dahil sa giyera na pagitan ng mga Mamons at ng mga taga Central Plains. Nabubuo din daw sa maraming clan ang planetang ito kaya naman napakadelikado daw talaga dito. Sinabi din ni Dongso na masyadong marahas ang mga Mamons, habang ang tao naman sa Central Plains ay masyadong agresibo at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Si Suho ay sinabi naman na meron na siyang guide na si Jiang. Si Junho ay nagtaka sa biglaang pagpunta ni Suho sa Hades. Tinanong niya din na kung paano na daw ang aruka na balak nitong puntahan. Ayon kay Jiang para maayos ng tuluyan ang planta, kailangan nila ng meteoric stone na matatagpuan lamang sa Hades. Ang batong ito ay nakaban para ilabas sa kanilang mundo, kaya naman mukhang kailangan daw nila itong nakawin. Si Miso ay tinanong din naman na kung wala na nga daw bang ibang paraan para maayos ang planta. Matapos suriin ni Jiang ang planta, sinabi ni Jiang na para maayos ng tuluyan ang planta, kailangan daw talaga nila ng meteoric stone. Habang inaantok sila Dongso ang ating bida naman ay nainis sa kanila, na agad namang nakapagpagising sa tatlo. Si Myungjin ay bigla na lang din sinabi na gusto niya sumama kay Suho, na pag-alaman niyang maraming libro ng martial art technique sa Hades, kaya naman gusto niya daw sumama para makakuha ng mga bagong technique. Si Jae-shik ay sinabi din na gusto niyang sumama, dahil isa daw treasure island ang Hades para sa mga swordsman na katulad niya. Si Dongso ay sinabi din na gusto niyang sumama, na ipinagtaka naman ni Suho.
Ayon kay Dongso may talento siya sa pagnanakaw ng mga bagay kaya naman matutulungan niya daw si Suho na magnakaw ng meteoric stone. Si Miso ay napansin din naman na hindi pa sinasabi ng ating bida ang tungkol sa balak nitong patayin sa Hades. Si Suho ay tinanong si Junho na kung hindi nga daw ba nito gustong sumama. Si Junho ay sinabi din naman na maiiwan na siya para bantayan ang konstruksyon sa kanilang teritoryo. Ang ating bida ay nagpa siyang isasama niya ang isa sa kanila. Ayon kay Suho isasama niya ang isa sa kanila kung masasagot nila ang kanyang tanong na ikinatuwa naman nila Dongso. Ayon kay Suho kailangan ng tatlo na maghanap ng paraan para makontak siya habang siya ay nasa kabilang planeta na ipinagtaka naman ng grupo. Ang ating bida ay sinabing kailangan nila siyang makontak kung sakaling may mangyari dito na hindi nila kayang gawa ng paraan. Habang ganado ang tatlo na magagawa nilang makagawa ng paraan, ang ating bida ay nangako din na siguradong isasama niya ang sinuman na makapag-solve ng problema. Ilang sandali pa, si Junho ay paalis na upang bantayan ang konstruksyon. Matapos makaalis ni Junho, si Miso ay nagtaka din naman na kung bakit gustong magsama ni Suho ng kanilang guild member na hindi pa sapat ang lakas para sa isang napakadelikadong planeta. Habang abala ang tatlo na ginagawa ng paraan ang ipinagawa ng ating bida, si Suho ay sinabing huwag mag-alala si Miso dahil wala naman daw sa kanila ang makakaresolba ng problema na agad namang naintindihan ni Miso. Ilang sandali pa, ang ating bida at si Jiang ay kumakain na. Matapos uminom ng soft drinks imbes na alak sa matagal na panahon si Jiang ay natuwa sa lasa. Nabanggit niya din na dimensional energy ang natatanggap ng mga tao matapos nilang makapatay ng mga halimaw na sinang-ayunan naman ni Suho. Ayon kay Jiang may dalawang paraan upang makapag-level up sa Hades na ipinagtaka ni Suho na kung ano ito. Ang una ay ang pagpatay ng mamons na kung saan tinatawag daw nila itong merit. Habang kumakain lang ang ating bida habang nakikinig, ang pangalawa naman daw ay ang technique training. Sa simpleng paliwanag pag-ensayo daw ito para makontrol ang inner strength na ipinagtaka naman ni Suho kung ano ito. Si Jiang ay sinabi naman na ipapakita niya kay Suho ang kanyang tinutukoy na inner strength. Matapos kunin ang bote ng Coca-Cola, ito naman ay nagsimulang may mangyaring kakaiba hanggang sa tuluyan na lang itong napisat dahil sa kakaibang puwersa na ikinamangha naman ni Suho na makita. Tinanong ni Suho na kung magic nga daw ba ang ginawa ni Jiang, ngunit sinabi naman nito na inner strength lang ang kanyang ginawa. Sa pamamagitan ng pagsasanay nito, madali lang daw ang maging D-rank. Madali lang din daw ang kanyang ginawa sa oras na nagising na ni Suho ang kanyang inner strength. Ayon kay Jiang normal lang daw na mga sibilyan ang mga D-rank sa Hades, habang ang mga S-rank naman dito ay mga first class master ang tawag sa kabilang planeta. P-class naman daw ang tawag ng mga double S-rank sa Earth. Habang natutuwa si Suho sa mga kwento ni Jiang, sinabi naman ni Jiang na isang ultra superior master si Jiang Chun. May napakalakas din daw na inner strength at outer strength si Jiang Chun. Ipinapakita din ang ginawa niyang 1-inch punch na kung saan gumawa ng malaking pinsala sa isang pader ng bundok. Habang namamangha ang ating bida sa kwento, napansin naman ni Jiang na kinakabahan na daw si Suho. Tinanong ni Suho na kung ano nga daw ba ang tawag dito sa Earth ang tinutukoy ni Jiang na ultra superior rank. Si Jiang ay sinabing wala pang nakaabot ng level na ito sa Earth, ngunit malamang nasa triple U rank daw ang katapat nito. Matapos maalala na isang U-rank si Sungwoo, ang ating bida naman ay mukhang naintriga sa sinabi ni Jiang. Ayon kay Jiang huwag daw kabahan si Suho, dahil hindi naman daw immortal ang katulad ni Jiang Chun, maaari pa din naman daw itong mamatay kapag nakatanggap ito ng malakas na lason. Si Suho ay napangiti at sumang-ayon sa sinabi ni Jiang dahil kahit sa gitna daw ng kabubatan, ay pwedeng mamatay ang pinakamalakas na hayop sa pamamagitan ng isang makamandag na insekto. Matapos mapansin ang reaksyon ng ating bida, si Jiang ay napansin na hindi daw pala kinakabahan si Suho dahil sa mas excited daw pala ito. Si Suho ay may gustong malaman na ipinagtaka naman ni Jiang. Si Suho ay sinabi na mukhang nakakamangha ang bansag ni Jiang na Thousand Swordsmith, kaya naman nagtaka siya na kung bakit nga daw ba pinatay ang mag-ina ni Jiang. Si Jiang ay nagsimulang mainis, ikwento niya din na anak ng isang lord o parang mayor ng Central Plains ang kanyang asawa. Dahil sa mga repair na ginagawa niya sa bahay ng Lord, sa ganitong paraan daw sila nagkakilala ng kanyang asawa. Ayon kay Jiang ito daw ang pinakamasayang parte ng kanyang buhay, ngunit hindi daw ito nagtagal dahil sa may isang nilalang ang nagmamasid sa kanila. Matapos malaman ng iba ang pinagbabawal na relasyon ng isang tao at ng isang taga Central Plains, ang clan ng kanyang asawa ay inubos at siya na lang ang natira. 3 taon lang din daw si Shiwa noong mangyari ito kaya naman ginawa niya ang lahat para masagip ito. Tinanong ni Suho na kung nasaan na ang kanyang anak. Ayon kay Jiang hindi niya alam kung buhay pa nga daw ba ang kanyang anak. Si Suho ay sinabi naman na huwag mag-alala si Jiang dahil sigurado daw na ipaghihiganti niya ang anak nito na ipinagpasalamat naman ni Jiang. Ilang sandali pa, si So Yang ay biglang dumating.
Tinanong ni Suho na kung tapos na nga daw ba itong magpahinga, ngunit ang dalaga naman ay hindi nagsalita at kumain lamang. Habang nakatingin lang si Suho sa dalaga, tinanong naman ni Soyang na kung ang lalaking ito nga daw ba si Jiang, na kanya namang sinang-ayunan. Matapos ipakita ang espada, tinanong naman ng dalaga na kung si Jiang nga daw ba ang gumawa ng espadang ito, na ipinagtaka naman ni Jiang at sinabing marami na siyang espada na ginawa noon. Hindi nagtagal siya ay nagulat at tinanong na kung paano nga daw ba napunta ang espadang Soul Slayer sa Earth. Habang tinatanong ni Suho na kung si Jiang nga daw ba ang gumawa ng espadang ito, si Jiang naman ay tila kinabahan matapos makita ang espada. Mula sa nakaraan may isang Earthling ang dumating at nagpagawa ng espada kay Jiang bago ito umalis ng Hades. Matapos makiusap ng kanyang kababayan na Korean, binigyan ito ni Jiang ng espesyal daw na espada at sinabing bumalik na ito sa Earth upang protektahan ang kanilang bayan. Matapos magpaalam ng isa't isa, si Jiang naman ay may napansin sa kanyang koleksyon. Matapos niyang mapagtanto na maling espada ang kanyang naibigay, agad siyang tumakbo para tawagin si Qin, ngunit ito ay hindi niya na naabutan pa. Ayon kay Soyang patay na daw ang taong nagdala ng espadang ito sa Earth, siya din daw ang pangatlong may-ari ng espada, na ikinagulat namang malaman ni Jiang. Ayon kay Jiang espada daw ito na may sumpa na kinakain ang mga kaluluwang nahihiwa nito ganon na din ang may-ari nito. Iniisip niya din na mamamatay ang may-ari ng espadang ito sa patalim dahil sa sumpa. Sinabi ni Soyang lagi na lang daw umiiyak ang espadang ito kaya naman pinaayos niya ito kay Jiang. Ayon kay Jiang nag-iingay ang espadang ito kapag nalalayo ito sa may-ari at kung may ibang nilalang o halimaw sa paligid nito. Si Soyang ay sinabing alam niya na ang bagay na ito, ngunit kahit mag-isa lang daw siya ay palagi itong nag-iingay. Tinanong ni Jiang na kung nag-iingay nga din daw ba ang espada ngayon na sinang-ayunan naman ng dalaga. Matapos sabihin na susubukan ni Jiang na ayusin ang espada, tinanong naman ni Suho na kung may mga oras na daw bang gusto ni Soyang na kumagat ng mga tao. Habang nawiwirduhan si Soyang sa tanong, sinabi naman ng dalaga na sa ngayon ay gusto niyang kagatin si Suho. Tinanong din ni Soyang na kung seryoso nga daw bang pupunta si Suho sa Hades. Na ipinagtaka naman ni Suho na kung anong problema sa kanyang gagawin. Si Soyang ay ipinaalala ang pagkawala ng malay ni Suho ng 10 araw matapos nitong makabalik sa kanilang planeta. Dahil sa biglaang paghina nito noon malamang bigla din daw itong humina matapos nitong mapunta sa ibang planeta. Matapos nilang makinig sa sinabi ni Soyang, tinanong naman ni Jiang kung humina nga daw ba talaga si Suho noon na kanya namang sinang-ayunan. Habang napapaisip si Jiang, si Soyang ay sinabi naman na 50-50 chance daw na pwede humina si Suho matapos nitong pumunta sa ibang planeta. Sinabi niya din na walang hospital sa Hades kung sakaling biglaan itong mawalan ng malay. Si Jiang ay sinabing mag-isip sila ng paraan kung sakaling mangyari ito na sinang-ayunan naman ni Suho. Mula sa balita, ang mga kalapati sa lugar ay biglang nawala matapos lumitaw ni Suho sa lugar. Kasalukuyang gumagana na din ang planta na nasira noon habang mula sa isang parte ng ilog naman ay nagkaroon sila ng bagong tulay. Ang mga buwaya ay abala din na tinatapos ang mga halimaw na naliligaw sa Suholand. Habang paunti-unting nasisira ang ibang syudad sa ibang parte ng mundo. Ang mga tao ay nagtataka din na kung saan na nga daw ba nagpunta si Songwo. Mula sa kalagitnaan ng karagatan may namuong makapal na dugo sa paligid. Mula sa grupo ng mga halimaw sa karagatan makikita din ang isang humanoid na nilalang kung saan makikitang ito ay si Songwo na iniisip na tatapusin niya ang mga halimaw na haharang sa kanyang daraanan. Habang abala si Dongso na gumagawa ng paraan para masolve ang problemang ibinigay ni Suho, sinabi niya naman na gagawa siya ng maraming content matapos niyang makarating sa Hades. Si Jae-shik ay nag-umpisa na ding magpaalam sa kanyang mga estudyante dahil siguradong siya na daw ang mapipili para sumama sa ating bida. Habang gumagawa ng orasyon si Myungjin, hindi naman nagtagal nang matanggap nila Suho ang mga plano nila Dongso. Habang pinagmamasdan ang mga kalokohan nilang plano, sila Miso ay bigla namang nadismaya. Mula sa templo ng Suholand, ang ating bida ay biglang dumating sa lugar. Si Suho ay tinanong kung kamusta ang kalagayan nila dito sa templo. Ayon kay Myungjo maayos lang ang pamumuhay nila dahil sa malaking tulong daw ang mga spirit sa paligid ganon na din si Myungjin. Habang abala si Jiang na sinasanay ang mga batang monghe, si Gunho ay napansin din naman sila Suho sa labas ng gusali. Hindi nagtagal ang mga bata ay agad pumunta sa Wyvern at nagsimulang makipaglaro sa nilalang. Si Myungjin ay tinanong na kung nakapili na nga daw ba si Suho, na kanya namang ipinagtaka kung ano ang tinutukoy ni Myungjin. Habang sinasabi ni Myungjin na ang ideya niya ang pinaka-the best sa lahat, sinabi naman ni Suho na hindi pa siya nakapili sa kanila. Si Gunho ay narinig ang usapan ng dalawa at sinabing gusto niya din ang sumali sa kanilang ginagawa.
Si Suho ay sinabi ang tungkol sa problema na dapat magawa ng paraan, na agad namang sinabi ni Gunho na madali lang itong gawa ng paraan dahil kailangan lang daw nilang magpalitan ng mensahe sa isa't isa. Sila Suho ay sinabi na hindi gumagana ang smartphone sa Hades. Habang sinasabi na mukhang mahirap gawa ng paraan ang gusto nilang mangyari, ang Wyvern ay nagsimulang sumigaw kaya naman napalingon si Gunho mula rito. Bigla din siyang napangiti at sinabing may idea na siya para solusyonan ang problema nila. Ilang sandali pa habang nasa labas ng templo sila Suho, sila Miso naman ay handa nang gawin ang idea ni Gunho. Si Junho ay may isinusulat sa noo ni Baekgyu na agad na din namang pinabalik ito ni Suho. Matapos makita ang isinulat ni Junho, sila Suho naman ay masaya dahil sa gumana ang plano ni Gunho. Habang nagtataka ang grupo kung ano na ang nangyari, ang portal naman ay muling lumitaw, habang sinasabi sa nakasulat na gumana ang plano, na ikinatuwa naman nila Miso, ngunit ang tatlo naman ay nadismaya dahil sa natalo sila ng isang bata. Ilang sandali pa, si Junho ay sinabing hindi niya papayagan si Gunho na pumunta sa Hades. Habang sinasabi na hindi awakener ang kanyang anak at gusto niya itong magkaroon ng normal na buhay. Si Jiang naman ay sinabi na isa ng awakener si Gunho. Ayon kay Jiang na awaken daw ito noong magkaroon sila ng inner strength training. Dahil sa bilis matuto ni Gunho ng mga itinuturo sa kanya, sinabi ni Jiang na isang prodigy ang bata. Habang nagtataka si Junho sa sinasabi ni Jiang, ang ating bida naman ay kinumpirma na isa na daw talagang awakener si Gunho. Si Junho ay hindi pa din pumayag na isama ni Suho ang kanyang anak, kaya naman sila Dongso ay muling sinabi na sila na lang ang isama ng ating bida. Si Jiang ay sinabing nasa panganib si Gunho na ipinagtaka naman ni Junho. Ayon kay Jiang pinagmasdan daw nito ang mata ng bata at nakitang nangungulila ito sa kanyang nanay. Si Junho ay nag-umpisang maiyak. Habang sinasabi ni Jiang na pareho sila ng mata ng kanyang anak na babae. Sila Junho ay hindi makapaniwala sa pinagdadaan ng kalungkutan ni Gunho. Sinabi din ni Jiang na kapag wala silang ginawang paraan para maayos ang pinagdadaanan ni Gunho ay siguradong magiging rebelde ito sa hinaharap. Dahil sa kasalukuyan na itong nagre-rebelde, sila Dongso ay sinabi din naman ang mga kalokohang ginagawa ni Gunho nitong mga nakaraan. Si Jiang ay sinabing huwag silang mag-alala dahil kung sasama daw si Gunho sa kanila at nag-training ito kasama ang isang master siguradong maiiwasan ang pagiging problemadong bata nito. Matapos mapakinggan ang paliwanag, sila Dongso ay kinulit si Junho na payagan na nito ang kanyang anak na sumama. Si Junho ay patuloy na hindi pumayag, ngunit si Suho naman ay sinabing walang mapapala si Junho kung patuloy itong matatakot na kaharapin ang problema na kanilang kinakaharap, kaya naman nakapagdesisyon na siyang isama si Gunho sa Hades. Ang eksena ay nalipat sa headquarters ng Japan, nalaman din ni Kurosawa na gustong pumunta ni Suho sa Hades. Habang napapaisip si Kurosawa, naalala niya naman ang usapan nila toddler noong nakaraan. Matapos nilang malaman na si Suho ang sumira ng kanilang combat satellite, si toddler ay pinayuhan sila na sa ngayon ay huwag silang makipag-away kay Suho at kaibiganin na lang daw ito. Hindi nagtagal si Kurosawa ay sinabi ng payagan nilang pumasok ang ating bida sa portal ng Hades. Habang naghahanda ng umalis sila Suho, sila Dongso naman ay sinabi na din ang kanilang request tulad ng pagdala ng mga item na nanggaling sa Hades. Si Miso ay ipinaalala din na kailangan nilang bumalik kaagad kung sakaling mawalan ng malay si Suho na sinang-ayunan naman ni Jiang. Si Soyang ay tinawag ang ating bida na kanya namang ipinagtaka. Ang dalaga ay biglang yumakap na parang tuko at sinabing huwag itong mambabae sa kabilang mundo. Na ipinagtaka naman ni Suho. Ang ating bida ay sinabihan din si Soyang at sinabing huwag itong kakagat ng ibang hotdog na ikinainis namang marinig ng dalaga. Habang nagpapaalam si Junho sa kanyang anak, si Suho ay sinabi din naman sa kanila na sila na ang bahala sa kanilang teritoryo na kanila namang sinang-ayunan. Ang ating bida ay may itinuro sa isang sulok at sinabing dumating si Lee Song-woo. Ang grupo ay agad namang naalerto at mabilis naghanda para lumaban, na ikinatuwa naman ni Gunho na makita at sinabing mga uto-uto ang grupo. Matapos mapagtantong niloko lang sila ng ating bida, si Suho ay tuluyan na ding nagpaalam sa kanila. Matapos makaalis ng grupo ni Suho, may nagsisibak din naman ng kahoy at ito ay walang iba kundi si Suika. Sinabi niya din na magiging tahimik na sa lugar na ito at sinabing dapat kumain lagi ng tamang oras ang batang makulit. Hindi nagtagal sila ay nakarating na kung nasaan ang portal, habang sila Kurosawa naman ay nakaabang na din sa pagdating nila Suho. Si Takeo ay sinabing masyadong mabait ang kanilang pagpayag na pumasok ni Suho sa portal. Ngunit si Kurosawa naman ay sinabing hindi nila kayang matalo si Suho, kaya naman mas magandang maging kakampi na lang daw nila ito. Matapos makalapag ng grupo ni Suho, si Kurosawa naman ay agad nagpakilala sa ating bida. Si Suho ay hindi pinansin si Kurosawa na ikinainis naman nila Takeo. Tinanong ni Suho na kung ito na nga daw ba talaga ang papunta sa Hades, na sinang-ayunan naman ni Jiang.
Si Gina ay humingi ng tawad kay Kurosawa dahil hindi daw talaga sanay makipag-usap ang kanilang leader sa ibang tao, na agad namang naintindihan daw ni Kurosawa. Habang namamangha si Gunho, sila naman ay tuluyan ng nasa harap ng portal. Habang nagpapaalam ang dalaga sa grupo, si Takeo ay nagtaka na kung bakit nagsama si Suho ng isang matanda at ng isang bata. Si Kurosawa ay nakilala si Jiang at sinabing ito ang kilala sa bansag na Thousand Swordsmith, na agad namang naintindihan ni Takeo. Si Kurosawa ay sinabing napakagulo sa ngayon ng planetang Hades, kaya naman interesante daw kung ano nga daw ba ang magagawa ng katulad ni Suho sa planetang ito. Si Jiang ay may inilabas sa kanyang inventory at ito ay mga pills. Ayon sa kanya, kailangan daw nila itong kainin upang maintindihan ang lengguwahe ng mga taga-Hades sa loob ng isang taon. Matapos kainin ang magic pills, tinanong ni Suho na kung handa na nga daw ba si Gunho na kanya namang sinang-ayunan. Ayon kay Jiang, battlefield daw agad ang kanilang lalabasan sa kabilang mundo, kaya naman kailangan daw nilang maging alerto sa lahat ng oras. Ilang sandali pa sila ay tuluyan ng pumasok sa portal papuntang planetang Hades. Pasensya na mga idol, puputulin ko muna dito ang kwento. Yung susunod na arc mga idol ay mangyayari sa planetang Hades. Nasa mga 50 chapters ang cover ng susunod na arc, kaya naman ipunin ko muna and then upload ko na buong arc para hindi putol yung arc na mapapanood nyo mga idol. Pa-subscribe na lang mga idol para updated kayo sa susunod na chapters. Salamat ng marami mga idol.